Alright guys, good morning, good afternoon, and magandang buhay po sa ating mga kapatid na nandito sa loob. And ngayon, napakaganda yung pag-uusapan po natin. It's all about EBC, Rules to Success. So sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, kung ikaw, kakasimula mo pa lang sa business, sa network marketing business, kung hindi mo alam kung paano mo sisimulan, ngayon, itong topic na ito, napaka-advanceable ito sa iyo kasi even first timer ka pa, malaking bagay po ito para mas mabilis ka magkakaroon ng resulta. Kaya suggest, nandito ka lang din naman, nakita mo itong video na ito, tapusin mo po ito, aralin mo ito, paulit-ulit, i-master mo po ito kasi lahat ng mga naging successful, lahat ng mga kumikita ng six figures sa pag-network, sa pag-business, ito po yung unang-una na kailangan mong matutunan na kahit wala ka pang alam sa business, para magagamit mo yung kaalaman ng upline mo, para magagamit mo siya doon sa mga customer mo. So, ibig sabihin po, yung topic po natin is EBC Rules to Success. Yung ibig po sabihin yan, okay? Ito po yung EBC. So, it stands for advisor, okay? Itong A, para at least mas maintindihan mo, ito yung representative na kung saan at ang advisor mo at the same time, yung bridge, ikaw po yan, and yung client. Ganito po yung pinaka simple na gagawin mo since na wala, example, yung kliyente mo, kasi siyempre, bago ka pa lang, hindi mo pa kaya siya pasalihin, hindi mo pa siya kayang i-deal sa package or business, kung ano man yung pinipresent mong business sa kanya, siyempre yung upline mo matagal na. Yung upline mo may resulta na. Yung upline mo kumikita na ng malaki. And at the same time, yung upline mo, paano mo siya gagamitin para i-introduce mo doon sa kliyente. Okay? So, yung upline mo, yun po yung advisor and ikaw po yung nagiging bridge. So, ngayon, ang gagawin mo, siyempre ang una mong gagawin, kakausapin mo muna yung kliyente. Alright? Kakausapin mo muna yung kliyente, pipresentahan mo muna, or example, ganito, hindi ka ba marunong mag-present? Kahit papanoorin mo siya ng video. Alright? Kahit papanoorin mo muna siya ng video. Ngayon, after mapanood ng video, after mapanood ng ang video doon sa kliyente mo, siyempre, tatanungin mo siya kung nagustuhan ba niya or ano ba yung hindi niya nagustuhan. Kailangan mo munang alamin yung ano yung reason ng kliyente, bakit hindi siya sasali sa business. Bakit hindi siya nagkakaroon ng intensyon na gagawin yung business. Kailangan mo munang alamin. Lagi mo pong tandaan po ito. Huwag mo munang ipakausap doon sa advisor mo hanggat hindi mo alam kung ano yung reason sa customer mo na bakit hindi sasali sa business. Parang ganito po yan, kapatid. Alamin mo muna yung kliyente mo. Sabihin mo, ma'am, sir, bakit ano yung reason, bakit hindi mo magawa or masimulan yung business? Unang tanong po yan. Siyempre magsasabi yan. For example, ang client, sinabi niya na, ganito kasi, ma'am, sir, ang problema ko po kasi is wala akong capital. Okay, tandaan mo yun. Kung ano yung reason niya, tandaan mo yun. Example, wala siyang capital. Okay, pwede, tandaan mo. Ganito kasi, pag-isipan ko muna, ipaalam ko muna sa asawa ko, ganito ganyan, bla 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 bla. Maraming reason. Anytime o ano yung nagiging reason ng kliyente mo, siyempre baguhan ka pa, hindi mo pa alam paano siya sagutin, paano i-troubleshoot, di ba? Dito mo na, ito na yung tamang pagkakataon, nagagamitin mo na yung advisor. Alright? So, yung advisor naman, siyempre nga, siya yung mag-a-advise, siya yung may alam, siya yung may resulta. Siyempre, ang gagawin mo nito, i-build up mo yung advisor mo doon sa client, yung upline mo. Ganito, dapat alam mo kung ano yung background. Alam mo kung ano yung background ng advisor mo. Example, dati security guard. Ngayon, kumikita ng six-figure monthly. O may sasakyan na. O mataas yung rango dito sa company. Ngayon, ipapakilala mo siya sa kliyente. Para ganito yung sasabihin mo. Sabihin mo sa kliyente, ma'am, sir, meron po kasi akong tao na nagdala sa akin
dito na ang ganda na po ng resulta niya. Ang gagawin mo ganito, depende po yan sa trabaho sa kliyente. Pag yung kliyente mo ay, example, kumikita lang ng 20,000, di ba? Kumikita ng 20,000 a month. So, ang gagawin mo po dyan, kapatid, huwag mong taasan masyado. Alright? Kung 20,000 na kinikita ng kliyente mo, pwede mo po siyang mirror. Ma'am sir, actually, itong nagdala sa akin dito, dati lang po siyang security guard. Okay? Dati siyang security guard, and alam naman natin, yung mga security guard, kumikita lang siya ng minimum before. Diba? Kumikita lang din siya ng minimum. And dahil sa ganitong sistema, kumita siya ng malaki, dito nagbago ang takbo ng buhay niya. Nagbago ha. Dito nagbago ang takbo ng buhay niya. In short, ginagawa na niya ito full time. Ngayon, ang gagawin, para at least ma-curious yung kliyente mo, para makuha mo yung intention ng client, nahaharapin si advisor. Siyempre, huwag mong kalimutan na i-update muna si upline. Parang ganito. Okay, parang ganito. Coach, upline, meron kasi akong kliyente. Itong kliyente, actually, napresentahan ko na to, napakita ko na tong business, itong package na pinipresent ko. Tandaan mo ha, marami po tayong optional na package. Sabihin mo, ito yung package, kung ano yung package na in-explain mo, pinakita ko sa kanya, well, nagustuhan naman niya, okay? Kaso nga lang, ito yung problema niya. Yung sabi ko sa iyo kanina, tandaan mo kung ano yung problema ng kliyente, yun yung sabihin mo doon sa advisor. Kaya nga magpapa-advise para alam ng advisor, alam ng upline, alam ng coach, kung ano yung problem doon sa kliyente mo. Hindi naman pwede na yung problema sa kliyente ay walang pera, tapos ang na-mindset doon sa advisor, ang sinabi mo doon sa advisor ay pag-iisipan. Di ba? Ang layo, hindi yan mako-close deal. Ibig sabihin, pag yung client mo, problema ay pera, hindi makapagsimula, alam na ng advisor yan kung saan niya titirahin yan. Tama, kailangan na meron kang update kung ano yung problema sa kliyente. Kaya ka nga magpapa-advise kasi hindi mo alam kung paano siya susolusyonan. Alright? Ganito, coach. Ito kasi si client ko, si Juan. Problema niya kasi, walang pera. Itatanong mo na sa asawa, pag-iisipan mo na, bla bla bla. Lahat ng problema na sinabi sa kliyente mo, sabihin mo sa advisor. Okay? Tapos, siyempre, ang gagawin mo dyan, kasi kausap mo na, di ba, kausap mo advisor mo, kausap mo rin yung kliyente. Dapat, video call ha. Okay? Ganito gagawin mo, naka-video call mo sa kliyente. Sabihin mo sa client, i-add ko dito yung advisor na. Yung upline ko, yung taong nagdala sa akin, na yung sinabi ko sa iyo na kumita ng malaki. So, pag ina-add mo na doon sa advisor, siyempre, wag mong hayaan si advisor yung una magsalita pagpasok doon sa Zoom. Pagpasok doon sa video call. Ang gagawin mo doon, siyempre, ikaw yung bridge. I-connect mo yung dalawa. Yan. Pag pumasok na si advisor doon sa video call, ang ganito sabihin mo sa client, Ma'am Sir, ito pala yung sabi ko sa iyo na nagdala sa akin dito. Ito yung tumulong din sa akin. Kaya ako nagkakaresulta din dito. Okay? Ganun sabihin mo ha. And sabihin mo, Coach, ito pa yung sabi ko sa iyo, yung pinakilala ko sa iyo. Huwag mong kalimutan yan, Coach. Ito pala yung sabi ko sa iyo, yung pinakilala ko sa iyo, si Ma'am Sir, i-mention mo yung pangalan. Gusto niya yung business, okay, ulitin mo ha. Yung sinabi mo sa advisor, ulitin mo doon na nagkakaharap na kayong tatlo. Gusto niya yung business, kaso nga lang, Coach, ito yung problema niya, hindi daw siya makapagsimula kasi nga, dahil sa financial problem, mag-isipan muna, itanong mo na sa asawa. Para at least may idea kaagad yung coach kung anong kaagad yung ibubungad na message doon sa kliyente mo. Lagi mong tandaan yan. Ikaw po lagi yung bridge. Ngayon, pag nagka-connect na sila, nagkausap na sila, ang gagawin mo, mag-mute ka. Alright? Mag-mute ka na. Patayin mo na yung mic sa cellphone mo. Hayaan mo na yung dalawang mag-usap. Ngayon, pag nag-uusap yung upline mo at saka yung kliyente, makinig ka. Okay? Aralin mo. Hindi pwede na basta ka na nagpa-advise, hindi mo inaral. Para anytime, pag baka busy yung coach mo,
alam mo na kung paano mag-close deal. Alam mo na kung paano titirahin. Alam mo na kung paano i-deal yung customer. Kasi nga may idea ka na eh. Pakinggan mo yung advisor, yung upline mo, kung paano niya i-deal yung kliyente, paano niya i-mindset. Kaya napakasimple lang. Ulit-ulitin mo po ito. Aralin mo po ito. Okay? Aralin mo po ito para at least mabilis ka magkakaroon ng maraming direct. Kaya yun lang. Thank you very much. And to God be the glory.